Hello mga kasari, ayan. So, ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog. So, matagal-tagal akong hindi nakapag-upload dito sa aking channel dahil kailangan kong magpahinga at magbawi ng lakas. So, dapat mag-upload ako guys no nakaraan. Yung pinakadahilan bakit hindi ako muna makakapag-upload madalas. Pero hindi na yun guys natuloy kong i-upload dahil may nangyari na di maganda. So, ito guys yung pinakadahilan, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Ako po ay nakunan. Dapat dun sa vlog na i-upload ko, i-announce ko sa inyo mga kasari na ako ay buntis. Pero hindi ko na yan na-upload kasi after 2 days ay nag-bleed na ako ng malala. So, mas inuna ko guys yung sarili ko, nagpa-check up. Ayan, doon ako nakaranas na kuhanan ng dugo for the first time. First time ko din matrans B, yung may ipapasok sa ano mo, tapos i-check yung mattress mo. Ang dami kong mga first time na naranasan dito sa journey natin sa ating pregnancy at nung tayo ay nakunan. So, ito dapat ay first baby namin ni partner. Kami po ay magsa 7 years na. So, nakakalungkot man pero kailangan nating tanggapin. Siguro sabi nga ni partner ay hindi pa ngayon talaga nakatakda na magka-baby kami. Siguro ay hinahanda pa kami ni Lord sa mga bagay na kailangan naming kaharapin. So, ayan, ito yung kwento mga kasari. December pa lang, December 29, nakaramdam na ako ng kakaibang feeling na parang kulo ng kulo yung tiyan ko. Tapos, binaliwala ko yun. Tapos, December 30, doon na nag-start na mangalay, sumakit yung likod ko. Hanggang dito guys, ngalay na ngalay siya. As in, hindi ako nakatulog magdamag. Naawang-awa sa akin si partner. Hinihilot niya ako. Talagang so, ayun guys, sobrang talagang hindi nawawala. Kala ko pag naitulog ko na siya is mawawala na siya. Tapos, ayun nga, December 31, bago magbagong taon, sa lubong ng bagong taon, nag-decide ako, nagpasama ako kay mother, naka-ambulansya pa nga. Kasi yung kapatid ko sa munisipyo nagtatrabaho kaya mabilis lang niyang natawagan yung ambulansya kasi ang hirap mag-commute nang may nararamdaman ka. Tapos, ayun, nagpa-check up kami sa Tagaytay. Binigyan ako ng gamot. Hindi ko pa alam nito guys na ako ay buntis. So, nakainom ako ng iba't ibang gamot. Hindi ko naman kasi alam guys. Sanay naman kasi ako kasi nakaramdam ako ng symptoms nung December, mga second week ng December or third week ng December. Parang bigla akong nasusuka, nahihilo, naduduwal pero wala ka namang maisuka. Tapos, nahihilo ako, parang umiikot yung mundo ko. Pero, sanay naman ako ng ganun, guys. Kasi, madalas naman akong nahihilo talaga. Kaya, hindi ako nag-PT. Hindi ko talaga alam na ako ay buntis. So, ayun nga. Nakainom ako ng gamot na parang pain reliever, ganyan. Tapos, sa mga sumunod na araw, doon ako, guys, na diarrhea. Ayan, nagkaroon ako ng diarrhea. Siguro mga 1 week. Tapos, uminom ako ng Lumotil, uminom ako ng Loperamide. Dami kong nainom na gamot, pati Mepanamic nainom ko rin. So, sabi ni partner, mag-PT na ako kasi sinabi ko din sa kanya na delayed nga ako. So, ayun mga kasari. Pagka-PT ko, nag-PT ako ng January 3. Parang ano yata yon Saturday. So, sabi ni partner, kinabukasan, pagka di positive nga, Saturday yon. Sunday, papunta na kami sa OB, magpapacheck up na kami. Pero pagdating namin, wala namang OB pala ng Sunday kasi may nakapagsabi sa akin na 24 hours daw. Bukas yung lying in na yun. Kompleto kasi doon guys. May mga laboratory, ano pa doon. Tapos, pinabalik kami ng Monday, which is January 5. Doon ako, bali January 4, nag-start na akong mag-bleed. Tapos, January 5, second day ng bleeding. Tapos, ayun nga,
inano ko, tinest ako, blood test. Yung HCG ba yon para malaman yung kung mataas ba. Kapag mataas is positive nga, buntis ako. Kasi nung tinibs ako, which is yung ultrasound na merong ipapasok sa ano mo, walang nakita na sac sa mattress ko. Maybe nalaglag na daw or too early pa daw, sabi nung OB. Tapos sabi niya, re-resetahan niya ako ng pampakapit tsaka folic acid. Pero nagtaka ako, hindi naman ako binigyan. Pero nakita kong sinulat pero hindi sa akin binigay ang reseta. Tapos, 2 test yung gagawin. Pero after 2 days pa, January 7 ako pinapabalik para dun sa pangalawang blood test. Para malaman kung bababa or tataas. Kapag tumaas, tumutuloy yung pregnancy. Kapag bumaba, yun nga, possible na makunan ka. So, bumaba yung akin from unang HCG natin na 2,470, which is ang taas niya. Positive talaga na buntis ako. Bumaba siya ng 700 plus. So, ibig sabihin nun, nakukunan na nga ako nun. Tapos, hindi pa nabigay sa akin yung reseta. Akala ko kasi, laglag na talaga siya. Kaya, hindi ko na tinanong, bakit po wala po yung reseta? Ganun. Ayun guys, binigyan na ako ng January 7 ng gamot na para sa iron kasi para maano daw yung dugo na nawala sa akin. Tapos, second, binigyan na ako ng gamot na panglinis ng mattress. So, ito daw ay may kirot. Ganun talaga yung talagang sasakit yung balakang at puson mo. So, sa ilang days na pag-inom ko nun guys, hindi ko talaga, nung una kinakaya ko pa yung sakit. Halos ang tulog ko na lang sa 24 hours is pinakamataas na yung 5 hours. Gising ako ng madaling araw, ng ilang araw, as in puyat. Ngayon lang ako nakaranas ng ganitong pain. Tapos after ng ilang days, ito lang nung isang araw, hindi ko na talaga kaya guys. Kasi sobrang nangihina na ako, namumutla. Wala na rin akong lakas para kumain. Hindi na rin ako makakain dahil nga sa sobrang pain na nararamdaman ko. Yung likod ko parang basag yung buto ko, parang ganun. Tapos yung aking puson, sobrang sakit. Tapos yun, nagpa-check up na kami. Bumalik ulit ako doon kasi sabi, Saturday, ayun, bumalik kami. Nito lang, ngayon is Tuesday. Nung last Saturday lang kami pumunta dito sa lying in na pinapaanuhan ko, check-upan. Tapos wala palang OB. Tapos nag-decide na ako na pumunta. Wala kasi yung OB doon. Si Ma'am Gabaldon. Tapos pagpunta namin dito sa Silang Specialist Medical Center, private hospital, dito sa may Silang nga. Andun pala yung OB ko na si Ma'am Gabaldon. Siya rin yung nag-TBS ulit sa akin. Tapos nakita nga na meron pa akong ilalabas. Nandun pa sa mattress ko yung may konting dugo pa daw. So sabi ko, humingi na lang ako ng pain reliever para maano naman yung sakit na nararamdaman ko. Kasi nga dun sa pag-inom ng gamot, talagang mararamdaman ko yung sobrang pananakit ng puson. Kasi inaano niya yung mattress mo kung ba kinokontract niya para mailabas mo yung mga natitira pa. Kasi delikado yun guys, yung mga natitira pang mga dugo-dugo dyan sa mattress mo. Baka kasi ma-infection. So, kailangan na ilabas. So, ngayon naman guys, after ng ilang days, bukas is babalik na ulit ako, January 14. May schedule ulit tayo ng TBS. And hopefully, mga kasari ay clear na yung mattress ko. Wala nang ibang natitira na tissue or blood sa mattress ko. Ayun. Malungkot mga kasari kasi hindi nagtuloy yung pregnancy natin. Nakita naman na 5 weeks old pa lang yung nalaglag si baby. Ang dami sobrang excited sa side nung partner ko, sa side dito sa amin kasi gustong gusto na kasi talagang magkaroon ng apo para na galing sa aming dalawa. Kung ano nga daw ba ang magiging itsura ng apo sa amin. So ayun, dapat pala kapag nag-a-announce ka na buntis ka is
tapos ka na dun sa stage na delikado, dapat mga second trimester ka na mag-announce na buntis ka kasi nga talagang nauudlot. Buti na lang guys, hindi ko na-upload yung pag-ano ko sa inyo, pag-announce na buntis ako kasi nakakahiya. Tapos second upload, tapos nakunan pala. So, ayun mga kasari, sa mga katulad ko na nakunan, huwag kayong panghinaan ng loob. Sabi nga nung OB, try again. Huwag panghihinaan ng loob. Yun guys. Natakot pa nga ako kasi nung nagpa-check up kami dito sa private hospital sa Silang, marami akong mga nakausap na mga naranasan nila, merong ectopic pregnancy, meron nalaglagan siya ng twins, ganun yung mga nakakwentuhan ko. So, parang na-paranoid na naman ako na baka ectopic pregnancy din to. Ang ectopic pregnancy kasi mga kasari is yung baby is naiwan sa fallopian tube. Doon siya lumalaki, which is delikado yun. Sabi ko, magkano inabot ng surgery mo? Nung opera niya, umabot ng 100 plus K. Sabi ko, wala, sana hindi naman ectopic yung akin. So, ayun, tinanong ko dun sa OB, pagka TBS ulit sa akin na hindi daw, iba yung case daw yung akin kasi nasa naman daw yung akin, kitang-kita naman. So, ayun, thank you Lord na lang talaga ako. And talagang yung pagiging paranoid ko, nawala na clear na siya. And pag uwi, gumana yung pakiramdam ko. Hanggang ngayon, iniinom ko pa rin ng dire-diretso yung gamot kasi nga para malinis yung mattress natin. So, yan guys, yung dahilan. Bakit ilang weeks na tayong hindi nakaka-upload sa ating channel kasi kailangan ko mga kasaring magpalakas physically, emotionally, and mentally kasi hindi biro yung aking pinagdaanan. Parang ito na yata yung pinakamasakit na pinagdaanan ko. Parang wala na ngayon, na-aksidente kami noong 2023, yung nabalian ako ng paa, na 3 months akong hindi nakalakad. Walang-wala yun sa pain na naranasan ko ngayon. Pero kahit ganun guys, is fighting pa rin tayo. Ayan, huwag tayong panghihinaan ng loob. So, yun lang mga kasari, i-upload ko na to. And, ayun, sana yun sa mga nagtatanong, ayan, malinawan na kung bakit hindi ako nakakapag-upload. So, yun lang guys.